Pangsanlibutang ulat. Masaya. Ang balong babaeng walang anak. Nepal, February 17. Ratnamaya. Nag-asawa at ikinasal sa Nepal si Ratnamaya noong 13 years old pa lang siya. Maraming taon ang lumipas ngunit hindi sila pinalad na magkaanak. Binansagan siya ng taong bayan ng napakapangit na pangalan. Hinahamak siya ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak na parang isinumpa. Palaging naglalasing ang kanyang asawa at palagi siyang sinisisi. Lubha ang naging kalungkutan ni Ratnamaya. Wala na siyang nanaisin pa sa mundong ito kundi ang pagkakaroon ng anak. Sinubukan niya lahat ng kanyang magagawa upang magkaanak ngunit wala pa rin. Parang mas naging mas masaklap ang kanyang buhay nang biglang namatay ang kanyang asawa. Lalong nadagdagan ang kalungkutan ni Ratnamaya. Ngayon naging doble ang sakit at pait na nararamdaman sa kawalan ng anak at sa pagiging balo. Sobra ang kanyang kalungkutan, nakikita niya ang ibang taong nabubuhay ng masaya sa pagkakaroon ng anak at mga apo. At dumating ang COVID-19 pandemic at nagkaroon ng lockdown ng ilang mga buwan. Dahan-dahan nawala ang kanyang kagustuhan na mabuhay. Iyon ang sandaling dumating sa kanyang maliit na bahay ang kanyang pamangking lalaki. Lumuwag ang paghihigpit ng lockdown at inanyayahan siya ng pamangkin na dumalaw sa kanilang iglesia. "Pumunta ka sa aming iglesia," ang wika niya. "Makakarinig ka ng maraming bagong mga bagay-bagay, at magkakaroon ka rin ng isang regalo." Namimigay ang iglesia ng bigas at mga kumot sa mga taong nangangailangan ng tulong sa panahon ng pandemic. Nagpasyang pumunta si Ratnamaya. Gumulat sa kanya ang Sabbath na pagsamba. Pinalaki siya sa hindi Kristiyanong relihiyon, at ito ang kauna-unahang pagkakataong masaksihan ang Kristiyanong programa. Naakit siya lalo na sa mga himno at naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso samantalang nakikinig sa mga taong umaawit tungkol kay Jesus. Binabati siya ng mga taong pumupunta sa simbahan at kinausap siya. Namangha siya nang walang isa mang tumawag sa kanya ng di kanais-nais na pangalan. Walang sino mang nagsabi sa kanya na kasalanan niya ang pagiging balo na walang anak. Sa halip, bawat isa'y kinausap siya ng may kagandahang loob at may pagmamahal. Pagkatapos ng Sabbath na iyon, ilang mga kababaihan mula sa iglesia ang nagsimulang dalawin siya sa kanyang tahanan. Tinuruan siya ng tungkol sa Biblia at ipinalangin siya. Nagsimulang magtungo si Ratnamaya sa simbahan tuwing Sabbath. Magaan ang kanyang kalooban tuwing pupunta siya sa simbahan at sa pakikipag-usap sa mga tao sa iglesia. Masaya siya lalo nang malamang iniibig siya ng labis ni Jesus. Huminto ang kanyang lumbay at kalungkutan. Nasumpungan niya kay Jesus ang kagalakang nawala sa kanyang buong buhay. Naramdaman niyang siya ang pinakamasayang tao sa mundo. "Ibinigay ng Panginoon sa akin ang kanyang kapayapaan sa aking puso," ang wika niya. "Lagi akong magpapasalamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig at para sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa aking buhay." Ngayon 65 years old na si Ratnamaya at nanatili pa ring lumalago sa kanyang Kristiyanong pananampalataya. Hindi siya kailanman pumasok ng paaralan kaya hindi siya marunong bumasa at sumulat. Subalit nag-aaral siya ng Biblia sa tulong ng mga kababaihan sa iglesia at sa pakikinig sa radio podcast na pinangungunahan ng Seventh-day Adventist Church. "Gusto kong lumago sa Panginoon ng higit pa, kaya hinihingi ko sa bawat isang ipanalangin ako," ang wika niya. Ang isa sa pinakapaboritong talata sa Biblia ni Ratnamaya ang Filipos Kapitulo 4 versikulo 4, kung saan sinasabi ni Pablo, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Inuulit ko, magalak kayo. Wala akong asawa o anak man, subalit hindi ako kailanman nakaramdam ng kalungkutan dahil nagagalak ako sa aking Panginoon at tagapagligtas, ang wika niya.
Ang aking Panginoon ay lagi kong kasama, at iniibig niya ako higit sa ano pa mang bagay. Ang 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa pagpapatayo ng elementary school kung saan ang mga bata ay matututong bumasa at sumulat sa Nepal. Salamat sa inyong panukala ng masaganang handog ngayong ika-30 ng Marso.